Kumakain ka din ba ng agod o yung bunga ng malunggay, ka-freelancer? Meron din ba mga trabaho ang pwede kang magluto habang ginagawa ito? Malalaman natin yan sa video na ito. Sirtami, laging happy at busog ang tummy. Hey, what's up mga ka-freelancers? So while working, nirush ko lang ng konti itong pagluluto ng agod. Sabi nga nila, agod ang sagot sa pagod. Wala lang. Galing yan sa Kapampangan kasi yung agod na term. Ginagaya ko lang. So paano ba magluto nito? So ikaw ba bilang freelancer? So paano mo ginagawa ng paraan pag sobra na yung puyat? Kasi gusto natin maraming clients, maraming flexible clients. Paano pag good ka, ano ginagawa mo? So syempre, sabi nga nila, no, paano mo ba nagagawa? Eh di ba rare cancer survivor ka? Bukod pa sa taba. So paano mo para na maintain yung tulog mo? At kahit pa paano yung health mo, kahit na di ka naman mukhang payat at healthy, di ba? So gawan natin ng paraan. So, tubig. Mahilig ako sa tubig plus gulay talaga. Kaya kahit nag-work ako minsan, talagang ako na mismo yung naghihiwa-hiwa. Ganyan lang, tatanggalin mo lang yung balat. Kasi yan yung medyo matigas, siyempre, di mo naman makakain yan. Pag kinakain kasi to, pahagod. Parang yung ginagawa ni Miss Cara David sa pinasarap na palabas niya. Yung pinasarap TV. Okay, so, kapag binabalatan natin yan, pagsasama-samahin natin mamaya ang sibuyas, talong, no, naka-plastic pa, at saka yung pritong tilapia. Yun lang. Tapos lalagyan mo ng tubig at saka pag-oong. So, alubebe ha, alubebe. Dinengdeng ang recipe natin ngayon. Tapos mamaya, manguhuha tayo ng malunggay sa labas kasi nga, mas masarap to ng may malunggay, okay? So, ayan, minamadali ko na siya kasi nag-aantay ako ng mga calls. Ayan, may isa akong client na, kumbaga, ang work is receptionist. Virtual assistant receptionist na naghihintay ka ng calls. Yes. So, may mga flexible talaga na work gaya nung binanggit ko sa isa kong vlog na pwede mong gawin yung ibang gawaing bahay. Kagaya na lang ng pagluluto. One is receptionist. Siyempre, nag-aantay ka ng calls. Meron ding admin task yan. Kaya lang kasi, preparation is key kaya in-advance ko na minsan. So, bago pa ako mag-antay ng calls, ginagawa ko na lahat ng admin task earlier than the time. So, meron ding fixed time yan. So, ganun lang. Simple lang naman. May mga work na pwede sa tablet. Kung may dialer sila, diyan ka na lang sumagot ng calls. Kung quiet naman yung environment mo, at kung mag-isa ka naman sa office mo, sa bahay na ginagawa mo or something, okay? So, pwede siya. So, ayan, ganito lang yung tsura niya. Mamaya-maya, kumbaga sa dinidingding ko niya. Pagkasama-samahin mo lang sa isang kaldero, hugasan mo syempre, tapos, saka natin siya pakukuluan. Ang tawag doon dinengdeng, okay? So, ikaw to freelancer, anong ginagawa mo pag sabay-sabay lahat? Yan, multiple task, no? Multitasking, ganyan. Nga pala, alam nyo ba, ngayon panahon na to, hindi na uso yung isa na lang skill mo para may mastery ka. Totoo naman yun. To get mastery, meron ka dapat isang major skill. Yeah. But it doesn't mean na hindi na okay na magkakaroon ka ng multiple skills na pwede mo rin i-master naman, paunti-unti. Diba? Practice and practice naman. Kasi sa freelancing, if you have only one skill, mahirap. Kaya tandaan natin na multitasking should always be part of your life. Dapat alam mo din kung paano ka mag-focus sa isang task per project para hindi ka nahihirapan. Okay? Kung ganitong kaya mo naman magluto habang ginagawa yun, adi mas maganda, di ba? So, konti na lang yan, 4 na lang na stick, tapos na tayo. So, abangan mo, pag pinakuluan ko na to, with sibuyas, talong, tilapia na prito, tubig at saka alubebe, or bagoong isda. Okay? Watch out for it! Ayan, so pag nahiwa mo na yung talong at saka yung malunggay na agod, pwede mo na siyang banlawan tapos lagyan ng tubig na sakto lang. Tapos ilagay mo na rin yung sibuyas. Laki ng kamay, diba? Pwede mo na rin lagyan ng agod or alubebe. Ay, ano? Alubebe. So, kapag kumukulo ng ganyan, pwede na natin ilagay ang pritong tilapia. Tira lang to kahapon. So, minsanan nagpiprito na ako para pag kailangan. Edi go. Ayan, para may lasa na habang kumukulo. Naglalasa na rin yung tilapia. And then pag lumambot na lahat, pwede mo nang ilagay yung malunggay, okay? Na dahon. Guys, so tikiman time, 'di ba? So ito na siya. Napaka bango kung maaamoy niyo lang. Syempre, ang dinengdeng naman laging amoy amoy fish na alam mo 'yon, yung mabango na mainit ganyan. So anyway, tikman na natin. Minsan nagre-red rice ako pagka
pagka syempre yung sugar natin ay tumataas ganyan. So, madalas naman nag-check tayo ng sugar. So, ito, malaking pampababa din to ng sugar. Now, kinakain nila ito, hinaagod nila pag nahiwa na nila sa gitna. Yan, ganyan. Ganon. Tapos ganon. Sama mo sa rice. Mas masarap siya siyempre sa white rice. Pero ito, kung kagaya ko na sabi ko nga, naabot ko ng rurok ng katabaan. So, siyempre, hahanapin mo yung mga food naman na na papabalanse din. So, ayan. Then, we have malunggay. Then, talong. And agod. Nahihiwain natin sa gitna na ganyan. Ganyan lang. Kung ayaw mo magkamay. Yung iba, parang sinusup-sup nila to. Yung direksyon na sa bibig. Pwede naman. Pero ito kasi, pagka nakakutsara ka at ayaw mo maghugas ng kamay, dumidikit naman yung amoy ng bagoong at saka isda. So, ito. Pag ayaw mo, yan. Sama-samahin mo sila. And, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Circle